Cordelia's POV. Kanina pa ako naiinis dito sa loob ng hotel room namin. 4 na oras na siyang nawawala. May dumating naman kanina na pagkain. Pero nang maubos kong mga yon ay naiinip na naman ako. Kanina pa ako nag-iisip kung tatawagan ko ba siya o hindi. Kaysa maburo ako dito sa silid namin, ay nagbihis ako para lumabas. Napangiti naman ako nang makalabas na ako. Hindi ko naman alam kung saan ba dapat ako pupunta. Pero bahala na kung saan ako mapadpad ay ayos lang. Kaya naglakad-lakad na lang muna ako. Hanggang sa may nadaanan ako na coffee shop at hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin. Kaya palang tagal niyang bumalik dahil may iba pa pala siyang inaasikaso. Kitang-kita ko siya mula dito sa labas. Sa sobrang inis ko'y nagpadala ako sa kanya ng text message. "Mi, ang ganda siguro ng ngiti mo ngayon. Bakit mo pa ako sinama dito kung ikukulong mo lang ako dito sa silid na to? Nagugutom na kami ng anak mo. Gusto ko ng cake." Hindi ko alam kung ano bang mga sinasabi ko. Nakita ko na binasa niya ang text message na ipinadala ko pero parang baliwala lang sa kanya. Ibinaba lang niya ang phone niya at hindi man lang nag-reply. Bakit ba parang naiiyak ako? Dapat matapang ka. Wala naman kayong relasyon. Kaya wala kang karapatan na magselos. Dapat tanggapin mo na ama lang siya ng anak mo at hindi mo kasintahan o asawa. Kumbinsi ko sa sarili ko. Nakakainis lang dahil para na akong tanga na nakatingin sa kanila. Kapag sa akin, hirap siyang ngumiti. Kaya nga naging Mr. Ampalaya siya dahil mapait lagi ang trato niya sa akin. Pero wala naman sigurong masama kung asarin ko siya ngayon. Lalo na't nagugutom na talaga ako. At alam kong wala siyang balak na pansinin ako. Kaya magpapapansin na lang ako sa kanya. Mabilis akong pumasok sa loob ng cafe at umupo ako sa bandang likuran niya. 2 mesa ang pagitan namin. May lumapit sa akin isang staff at kinukuha ang order ko. Isa pang strawberry frap, strawberry cheesecake at strawberry cream cake, sabi ko sa kanya. "Okay po miss," nakangiting sabi sa akin ng lalaki. Kuya, ang magbabayad pala niyan is yung daddy ko." "Ayos siya oh," sabi ko sa kanya sabay turo kay asukal di papa ko. "Sigurado ka po ba miss?" tanong niya sa akin. "Opo, sabihin niya na lang po na ayaw naman siguro niyang magutom ang anak niya." Nakangiti na sabi ko pa sa lalaki. "Sige po," sabi niya sa akin bago umalis. Napangiti naman ako dahil alam kong magugulat siya sa akin kapag nakita niya ako. Akala siguro niya ay hahayaan ko siyang maging masaya. Never, dahil naisip kong ipipilit ko pa rin ang sarili ko sa kanya. I mean ang anak kong ipipilit ko. Hindi naman pwedeng na masaya siya sa mga babae niya habang ako nahihirapan sa pagbubuntis ko. Hindi kami pwedeng maghihirap ng anak ko. "Miss, excuse me, pero ang sabi po ni sir hindi daw po niya kayo kilala," sabi sa akin ng staff. "Okay, babayaran ko na lang to kuya." Nakangiting sabi ko sa kanya habang nakatingin ako kay Gabriel na ngayon ay masama ng tingin sa akin. "Sige, i-deny mo lang akong buwisit ka." Saad ko sa sarili ko. "Okay po ma'am, enjoy po." Sabi niya sa akin, "Salamat po kuya." Mas nilambingan ko pa ang boses ko. "Ang ganda niyo po," sabi niya sa akin. "Gwapo ka rin naman kuya. May girlfriend ka na ba?" Pabiro na tanong ko dahil totoong gwapo siya. Shit, rinig ko na nagmura si Mr. Ampalaya. Alam ko kasi na naririnig niya ako. "Sige, baliwalain mo ko para makonsumi ka sa akin. Matandang to. Akala niya siguro siya lang ang gwapo sa buong mundo. Gwapo siya pero alam ko na mas may gwapo pa sa kanya." "Kuya, take out ko na lang po pala to." "Thank you," sabi ko sa lalaki. Ngumiti naman siya sa akin at inayos sa mga binili ko. Umilaw ang phone ko pero hindi ko to sinilip dahil alam ko na siya lang naman ang nag-text. Kung binaliwala niya ako kanina ay ganun din ang gagawin ko sa kanya. Akala yata niya takot ako na mawala dito. Sad ko sa sarili ko. Bago ako tumayo para lumabas na sa coffee shop, hindi pa man ako nakakalayo ay may biglang pumigil sa akin. "Saan ka pupunta?" tanong niya sa akin. "Who are you?" tanong ko sa kanya. "Shit, anong kalokohan to Cordelia?" tanong niya sa akin. "Kalokohan? Coming from you?" Nainis na sabi ko sa kanya. "Bakit ka lumabas ng hotel?" Seryoso na tanong niya sa akin. "Anong gusto mong gawin ko doon? Maging buro? Kailangan ko rin ng hangin. Kailangan ko rin lumabas." "Kaya siguro ayaw mo kong lumabas para hindi ko makitang nakikipag-date ka lang dito. Tapos nag-text ako sa'yo pero binaliwala mo lang kahit na sinabi ko sa'yo nagugutom na ako at hindi mo man lang binayaran ang order ko." Mahabang litanya ko sa kanya dahil inis na inis ako.
Hindi mo ba nakikita na may business meeting ako? Seryosong sabi niya sa akin. Meeting? Oo, meeting para sa future asawa mo. Sige na, bumalik ka na doon at mas lawakan pang ngiti mo. Dapat umabot hanggang tenga mo. Sabi ko sa kanya sabay alis ng kamay niya sa braso ko. Nagsiselos ka ba? Tanong niya sa akin. Bakit naman ako magsiselos? Wala naman tayong relasyon at isa pa, ikaw lang ang kilala ko na asukal di papa na kuripot. Mapera pero kuripot. Kung sa bagay, baka kasi maghirap ka kapag binayaran mo mga gusto ko. Dagdag ko pa bago ko siya tuluyang iniwan. Totoo naman ang sinabi ko, masyado siyang kuripot pagdating sa akin. Masama ang loob ko ngayon kapag naalala kong tinanggi niya ako, na hindi niya ako kilala. Nagulat na lang ako dahil may nagbigay sa akin ng panyo habang nakaupo ako dito sa may bench. Gareth? Nautal na sambit ko. Bakit ka ba umiiyak? Tanong niya sa akin. Ha? Wala, napuwing lang ako. Sagot ko sa kanya. Bakit ka nandito? Sinama ka ba ni kuya? Tanong niya sa akin. Oo, sinama niya ako. Sagot ko sa kanya. Boyfriend mo ba talaga siya? Tanong niya sa akin. Ang totoo kasi niya na hindi, wala naman kaming relasyon. Kasi buntis kasi ako at kailangan namin siya na anak ko. Sagot ko sa kanya. Dapat lang napanagutan ka niya. Sabi niya sa akin na talatang nainis siya sa akin. Kahit hindi na basta maging maayos lang ang anak ko, pagsisinungaling ko sa kanya. Mahal mo ba siya? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya mahal at pagkakamali lang ang nangyari sa aming dalawa. Lasing ako noon at hindi ko pa siya boss. Sagot ko sa kanya. Alam ko na minus 1K na ako sa langit dahil sa pagsisinungaling ko. Pero takot ako. Takot ako na aminin ang tunay kong nararamdaman sa Mr. Ampalaya ko na boss. Sa totoo lang ay hindi naman siya mahirap mahalin kahit na sobrang suplado niya. Sige, aalis na ako. Paalam ko kay Gareth. Hindi naman niya ako pinigilan. Habang naglalakad ako ay may nakita akong mga bata, kaya naman binigay ko na lang sa kanilang pagkain ko. Nawalan na kasi ako ng gana, kagaya ng pagkawala ng gana ko nang makita si Mr. Ampalaya. Ang pangarap kong lalaki si Mr. Right, ang magiging icing sa ibabaw ng cupcake ko. Pero itong puso ko napunta naman sa mapait, kaya imbis na Mr. Right ay asukal di papa na lang ang may pagkakuripot pa. Kung minamalas ka nga naman. Hay, buhay, parang life. Pagkapasok ko sa loob ng hotel room namin ay wala siya. Siguro hindi talaga siya umuwi pa dito. Humiga na lang ako dahil napagod ako sa kakalakad. Hanggang sa nakatulog ako. Nagising ako ng 7:00 ng gabi pero wala pa ring bakas niya. Ewan ko ba pero bigla na lang ako nag-alala sa kanya. Kaya naman tinawagan ko siya. Nakailang tawag din ako bago may sumagot. Hello, nasa shower pa si Gabriel. May sasabihin ka ba sa kanya, Miss Secretary? Tanong sa akin ng isang babae. Pakisabi po na umiiyak ng baby niya. Hindi ko na po kayang alagaan ang anak niya. Sabi ko bago ko ibinaba ang tawag. Shower pala ha? Inis na bulalas ko. Napatingin ako sa side at nakita kong card niya. Wala naman sigurong masama kung pupunta ako sa bar. Hindi naman ako iinom ng alak. Juice lang ang bibilhin ko. Siguro'y manlilibre na lang ako doon. Nakangising sabi ko bago ako naghanap ng sexy na dress. Nagdala na lang ako ng cardigan para naman hindi ako magka-pulmonya. Okay naman tong napasukan ko dahil wala naman akong naamoy ng mga sigarilyo. Naglakad ako papunta sa bar counter at nag-order ako ng juice. Miss, bakit hindi ka na lang nagtimpla ng juice sa bahay niyo? Dito ka pa pumunta tapos nakatatlong baso ka na ng orange juice, sabi sa akin ng bartender. Alam mo kuya, bigyan mo na lang ako. May gusto lang kasi akong inisin at bawal kasi akong uminom ng alak. Kung gusto mo ikaw na lang uminom, tapos ilibre ko. Natatawang sabi ko sa kanya. Pasaway ka. Buntis ka yata, sabi niya sa akin. Opo, buntis ako at ang asukal di papa ko na nakabuntis sa akin nasa kanlungan na ng iba, sagot ko sa kanya. Mga kabataan nga talaga ngayon. Siguro matanda na yung asukal di papa mo, tanong niya sa akin. Hindi pa naman gaano, humahagikik na sagot ko sa kanya. Siguro may gusto ka sa kanya, tanong niya sa akin. Oo, pero iba yung type niya. Itong story kasi ng buhay ko ay one night stand with a stranger tapos winalis pa't boss ko pala sa trabaho. Wala naman akong alam dahil first time ko kaya ayun nabuntis ako. Napakwento pa tuloy ako ng wala sa oras. Kapag dumating siya, maniwala ka sa akin, mahal ka niya, sabi sa akin ni kuyang bartender. Naku kuya, wag mo namang pakainin ng dilulo ko. Hindi yan mangyayari.
Ang dahilan kapag bigla siyang dumating ay dahil yun sa pera niya. Kuripot kasi siya. Sagot ko naman kay kuyang bartender. Malalaman natin. Sabi niya sa akin. Kinuha kong spray bottle na walang laman at pinalagyan ko kay kuya ng alak. Pasaway ka talaga. Natatawang sabi niya sa akin. Para naman convincing. Natatawa rin na sabi ko sa kanya. Mabilis akong nag-spray sa damit at leeg ko. Tiis ganda talaga ako dahil sa lakas ng amoy ng alak na para rin akong nahihilo. Tumingin ako sa may entrance at nakita ko siyang papalapit. Kaya naman kinuha ko na kay kuya ang hard liquor na binili ko. Kunwari ay natutulog na ako habang hawak kong baso ng alak. Naka-advance na kanina ang tip ni kuya kaya wala nang problema. May talent fee siya kaya dapat nagalingan niya. Hey, wake up! Rinig ko nagising niya sa akin. Shit, what the heck is your problem, woman? Bakit ka ba umiinom? Sigaw niya sa akin. Kanina pa po siya umiinom, sir. Ayaw pong paawat at matigas ang ulo. Sabi pa ni kuya. Ang galing rin talaga niyang umarte. Best supporting actor siya sa akin. What the hell? She's pregnant kaya hindi siya pwedeng uminom. Ay, hindi ko po alam, sir. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Hindi naman niyo po sinabing buntis siya. Broken hearted yata siya. Ang sabi pa kasi niya kuripot daw yung asukal di papa niya. Shit, talagang pinipigilan ko sarili kong tumawa. Alam ko kasi nagalit na siya sa mga oras na to. At tama nga ako dahil bigla na lang niya akong binuhat palabas sa bar. Kahit saan ka talaga magpunta, ang ingay ng bibig mo. At kahit saan ka puro panlalait na lang sinasabi mo tungkol sa akin. At talaga bang kuripot ako? Shit, sinasaktan mo masyadong damdamin ko. Panay siya daldal habang nagmamaneho. Tanggap ko na hindi mo ko gusto pero yung nilalait mo ko. Ang sarap mong parusahan, dagdag pa niya. Shh! Ang ingay mo! Kunwaring lasing na sabi ko. Talagang nagpakalasing ka ba? Hindi mo man lang iniisip ang anak natin. Sabi niya sa akin. Bakit? Ikaw ba? Iniisip mo kami? Tanong ko rin sa kanya. Of course, mabilis na sagot niya sa akin. Pero tinanggi mo ko. Kung sa bagay, sino ba naman ako? Nanay lang naman ako ng magiging anak mo. Ang anak mo lang naman ang mahalaga sa'yo. Kaya sana talaga tuparin mo pangako mo na hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko. Kasi kapag nilayo mo siya sa akin, isusumpahan ka na lalo kang tumanda. Sabi ko sa kanya habang nakapikit ako dahil ayaw ko makitang mukha niya. May isang salita ako, Cordelia, sabi niya sa akin. Alam na pala ni Garrett ang lahat, nandito rin pala siya. Sabi ko sa kanya. Shit, bakit mo sinabi sa kanya? Alam mo bang resulta nitong ginawa mo? Galit na tanong niya sa akin. Masama ba na naging totoo ako? Ihanda mo na sarili mo dahil sigurado ako matatali ka na sa akin. Sabi niya sa akin. Hindi naman siguro. Dumilat ako, tumingin ako sa kanya. Ipagdasal mo na hindi dahil kapag nagkataon, ipapakasal ka nila sa akin. Ako ang pangalan na apo ng mga Zimmerman. Kaya asahan mo na pipilitin ka nila, lalo na't dala-dala mong anak ko. Sabi niya sa akin. Tatanggihan ko. Sasabihin ko hindi natin mahal ang isa't isa. Napagkakamali lang to, sabi ko sa kanya. Sana nga ganun lang kadaling sabihin yan. Kasalanan mo rin. Bakit kasi hindi ka gumamit ng protection? Sabi ko sa kanya. Mali ko ba na mabubuntis kita? Umalis na lang kaya ako, lumayo ganun. Para naman wala ka ng problema. Don't you dare, Cordelia. Seryosong sabi niya sa akin. Kung ayaw mo umalis ako, ibig ba sabihin huli ka na pakasalan ako? Inaalok na kita, ikaw lang ang may ayaw. Sabi niya sa akin. Seryoso ka ba noon? Teka lang, bakit parang hindi ka naman lasing? Tanong niya sa akin. Lasing ako, sige na, inaantok na ako. Sabi ko sa kanya at pumikit na ako ulit. Mukhang may batang napaparusahan ngayong gabi. Natatawang sabi niya. Baliw, pabulong na sabi ko pero nakakainis dahil parang na-excite pa yata ako. Cordelia, tumigil ka. Saway ko sa sarili ko. Nagulat ako dahil bigla na lang pumasok ang isang kamay niya sa loob ng dress ko at pinsil-pisil niyang legs ko. Yung kamay mo, pakitanggal po. Hindi ka pa ba nakontento sa babae mo kanina at ako naman ang pinag-interesan mo? Naiinis na tanong ko sa kanya. Dahil naalala ko na naman. Hindi kasi magaling. Sagot niya sa akin. Hanap ka na lang ng mas magaling. Walang kasing galing mo. Saan niya ni kinagulat ko? Ako magaling? Compliment ba yon? Tanong ko bigla sa sarili ko at biglang nawalang inis ko dahil uminit biglang pisngi ko. Mahal ang presyo ko at baka hindi mo afford. Alam ko naman na kuripot ka. Pabirong sabi ko sa kanya.
Pwede ba, tigilan mo na yung salita na yan? I'm not kuripot. Stress na stress na ngayon ng asukal di papa kung kuripot. Ang OA mo naman, kuripot lang stress ka na kagad. Sabi ko sa kanya. Tumigil ang kotse niya sa parking lot ng hotel. Ang buong akala ko'y bababa na kami pero nagulat na lang ako dahil bigla niya akong binuhat papunta sa kandungan niya. I'm stressed right now at dahil yun sa'yo. Sabi niya sa akin, stress rin naman ako, sabi ko sa kanya. Pareho pala tayo. Nakangising sabi niya at mabilis na sinunggaban ang labi ko. Parang gusto kong bawiin, hindi na pala ako stress. Nakakatakot naman tong ma-stress parang kakainin ng buo ang labi ko. Inaantok na ako. Pagdadahilan ko sa kanya nang tumigil na siya sa paghalik sa akin. No, hindi tayo babalik sa hotel. You trick me. Hindi ka naman talaga uminom ng alak, kaya dapat lang naparusahan kita ngayong gabi. Nakangising sabi niya sa akin. Hindi pa naman ako sira ulo para uminom ng alak. Ayaw kong ipahamak ang anak ko. Ginastos ko lang ang pera mo. Humahagikik na sabi ko sa kanya. I don't care about my money. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Mapatunayan ko lang sa'yo na hindi ako kuripot. Nakangising na sabi niya sa akin. Kailangan mong alisin tong nararamdaman kong stress ngayon. Sabi niya sa akin. Paano naman tong stress ko? Eh di sabay na lang natin tanggalin ang stress natin. Nakangisi na sabi niya sa akin. Ano bang gagawin natin? Nangaakit na tanong ko sa kanya. Ano bang dapat? Nakangisi na tanong niya sa akin. Hindi ko alam, Daddy. Natatawa na sabi ko sa kanya. You really know how to turn me on? Sabi niya sa akin at mabilis niyang sinakop ang labi ko. Mabilis din naman akong tumugon sa halik niya. Hanggang sa naging agresibo na siya. Hindi man ganun kalaki ang hinaharap ko. Ang mahalagay meron. Napakapit ako sa buhok niya at sinabunutan ko siya. Dahil sa ginagawa ko'y mas nanggigigil pa siya sa labi ko. Sa 20 years ko sa mundo, ngayon lang ako naging wild ng ganito. Masarap palang makipagtalik sa loob ng kotse. Sabay kaming nakaraos. Naramdaman ko na kinagat niya ng bahagya ang balikat ko. Hindi naman ako nasaktan sa ginawa niya. Nagsisimula pa lang tayo, baby. Bilangin mo kung ilang rounds bang kaya ng asukal di papa mo. Nakangisi na sabi niya sa akin. Okay po, Daddy. Maharot na sagot ko sa kanya. Isang round pang ginawa namin sa loob ng kotse bago kami nagpasyang bumalik sa hotel. Ilang rounds na rin ang ginawa namin dito sa silid na to. Iba't ibang posisyon at sa iba't ibang parte din kami na kwartong ito nagtalik. Pero mukhang di pa pagod itong asukal di papa. Patuloy pa rin kasi siya. Daddy, inaantok na ako, sabi ko sa kanya. Okay baby, last na ito, promise. Sagot niya sa akin. Sa pagkakaalala ko ay last na rin yung kanina. Pero nakadalawang rounds ka pa, sabi ko sa kanya. Sorry baby, pero parang wala na akong balak na tumigil. Sorry in advance, pero sinusulit ko lang. Sabi niya sa akin, maawa ka naman sa pechay ko, baka masobrahan sa dilig at malanta na to. Ikaw rin, baka hindi na ito fresh. Pabiro na sabi ko sa kanya. Don't worry, dahil more on nutrients tong nilalabas ko. Baka mas lalo maging fresh ang pechay mo. Natatawang sabi niya. Napangiti na lang ako dahil nakukuha na niya ang mga biro ko. Ang galing dahil from Mr. Ampalaya to asukal di papa na siya. Kahit papaano ay naging sweet na dahil may asukal na. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari bukas pero hayaan ko na lang muna. Saka ko na lang iisipin ang mahalaga sa ngayon ay nabilang ko ng tama kung ilang rounds ang ginawa namin. Daddy, 6 rounds ka ngayong gabi, sabi ko sa kanya. Not bad for tonight, bukas ulit. Nakangising sabi niya na ikinatulala ko na lang. Ano bang balak mo? Araw-arawin mo ko? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Kung pwede, why not? Nakangisi na sagot niya sa akin. Diyos ko po, Gabriel. Baka biglang dumami tong batang nasa tiyan ko. Sabi ko sa kanya. Pero natulala ako dahil ang ganda ng ngiti niya. I love it. I love when you call my name. Pakaramdam ko, hindi ganun kalaki ang agwat ng edad natin. At hindi ako matanda sa paningin mo. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero parang ang lungkot ng boses niya. Malungkot ka ba kapag sinasabihan kita ng matanda ka na? Wala sa sarili na tanong ko sa kanya. Hindi. Katunayan, tuwang-tuwa ako. Seryoso na sagot niya sa akin. Napangiwi naman ang bibig ko dahil mukhang hindi talaga siya natutuwa sa mga pang-aasar ko sa kanya. Baby, wake up. May naririnig akong bumubulong sa tenga ko. Tanging naging sagot ko sa kanya. Stop moaning baby dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko.
Bulong na naman niya. Tumigil ka nga dyan, inaantok pa ako eh, sabi ko sa kanya. Inaantok pa ako, sagot ko sa kanya. Mamili ka baby, kakain ka o kakainin kita? Tanong niya sa akin na gumising sa diwa ko. Kakain ako, ouch! Bulalas ko dahil bigla ako nauntog sa mukha niya. Masakit ba? Tanong niya sa akin. Oo, ang tigas kasi ng mukha mo, sagot ko sa kanya. May mas matigas pa ako. Gusto mo bang malaman kung ano? Nakangisi na tanong niya sa akin. Ano naman yan? Tanong ko rin sa kanya. Here, sagot niya sa akin. Ay, malaking sawa. Gulat na bulalas ko. Malaki talaga to baby at matigas din. Nakangising sabi niya sa akin. Sabi mo kakain tayo 'di ba? Tara na nga't puro kamanyakan. Sabi ko sa kanya. Kasi naman ang sexy mo. Shit, kanina pa ako nagpipigil na angkinin ka. Gusto na nga kitang gawing breakfast ko. Sabi niya sa akin. Puro kakalokohan. Gutom na ako, sabi ko sa kanya. Okay baby. Malambing na sabi niya sa akin. Anong meron? Bakit kanina ka papapanay baby sa akin? Tanong ko sa kanya. Sabay kindat na naman sa akin. Talagang ginagamit niya sa akin ang kahinaan ko. Bakit pa kasi nausong pakindat-kindat na yan? Ang hirap kapag sobrang gwapo. Ang gumagawa dahil kahit namamaga pa tong pechay ko, ay bubuka na naman ito kapag pinilit niya ako. Nakakainis naman dahil nanghihina ako sa kindat niya. Baby, okay ka lang ba? Tulala ka na dyan, baby. Tawag niya sa akin. Bakit ba panikindat ka? Tapos nakangiti ka pa? Tanong ko sa kanya. Masama ba? Nakangisi na tanong niya sa akin. Kasi naman ang gwapo mo. Wala sa sarili na sagot ko sa kanya. Gwapo ako? Gwapo ka at alam ko naman na alam mo yon. Sagot ko sa kanya at mabilis akong tumayo. Pero natumba naman ako. Baby, mabilis niya akong dinaluhan. Natumba ako, parang batang sabi ko sa kanya. Bubuhatin na lang kita. Hindi ka naman kasi makatayo, sabi niya sa akin. Oo, at kasalanan mo. Bakit ba kasi ang lakas ng resistensya mo? Nanlulumpo ang kapugian mo, sabi ko sa kanya. Ang sarap mo kasi, pabulong na sagot niya sa akin. Alam ko, humahagikik na sabi ko sa kanya. Tumawa siya kaya naman napangiti na lang ako. Nagugutom na talaga ako, asukal di papa. Pabiro na sabi ko sa kanya. Alam mo baby, ikaw talagang pinaka naiiba sa lahat na naging sekretary ko. Ikaw ang pinakamatalino pero pinakamakulit din. Mukhang tatanda ako ng 10 taon kapag kasama kita. Gusto mo ba na maging seryoso na ako? No, mas gusto kong ganito ka. Nakangiti na sagot niya sa akin. So tanggap mo na mas tatanda ka pa kapag akong kasama mo? Nakangising tanong ko. Wala naman ako magagawa. Magiging daddy na ako at may choice ba ako? Natatawa na sagot niya sa akin. Bakit feeling ko napipilitan ka lang? Natatawa na tanong ko sa kanya. Hindi po. Sagot niya sa akin at binabanan niya ako sa upuan. Okay, sabi mo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Alin ditong gusto mo? Tanong niya sa akin. Ikaw, mabilis na sagot ko sa kanya. Tumingin ako sa kanya at nakatulala na siya ngayon. Kita ko rin kung paano siya napalunok. Siguro ay nagulat siya sa naging sagot ko. Kaya naman lihim ako napangiti. What did you say? Tanong niya sa akin. Sabi ko ikaw nang bahala. Kahit ano naman kinakain ko, nakangiti na sagot ko. O okay. Nautal na sabi niya bago nilagyan ng pagkain ang plato ko. Thank you po, pasasalamat ko sa kanya. Wait lang, titimplahan muna kita ng milk. Sabi niya at mabilis na tumalikod. Wala akong dalang gatas, sabi ko sa kanya. May binili ako, sagot niya sa akin. Parang may humaplo sa puso ko sa naging sagot niya. Hindi ko lang kasi inaasahan na may isip niya na ibili ako ng gatas. Malaking bagay na yun para sa akin, para lalong dagdagan ang puntos niya sa puso ko. Dahil sa ginawa niya ay mas lalo ko siyang nagugustuhan. Delikado na talaga to, wala sa sarili na sabi ko. Anong delikado? Ang puso ko. Mabilis na sagot ko sa kanya at hindi man lang pinag-isipan ang isasagot ko. Bakit? Ano bang meron sa puso mo? Tanong niya sa akin at nilapag sa harapan ko ang gatas na tinimpla niya. Salamat po daddy, nakangiting sabi ko bago ko ininom ang gatas. Para sa inyo ni baby, sagot niya sa akin at tinalikan ako sa noo para namang may nagkakagulo ng mga paru-paro sa tiyan ko. Bumilis rin ang pintig ng puso ko na animoy. May mga nagkakarera sa loob ng dibdib ko. Wag naman Cordelia, pigilan mong sarili mo. Hindi pwede na ganito.
Isipin mong kalagayan mo. Ginagawa lang niya ito dahil sa anak mo, hindi dahil sa gusto ka niya. Walang ganun, Cordelia. Sa mga pelikula lang ang may happy ending ang mayaman at mahirap. Kaya huwag ka nang umasa pa. Masasaktan ka lang. Masakit umasa kaya tumigil ka na. Sad sa akin ang kontrabida sa loob ko. Oo na, tumigil ka na. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Gabriel. Ha? Okay ka lang ba? Bigla ka na lang kasing sumigaw. Sabi niya sa akin. Sorry, nahiya na sagot ko sa kanya. It's okay. Nakangiti na sagot niya sa akin. Huminga na lang ako ng malalim, parang tuloy akong baliw. Delikado na talaga ito dahil kinakausap ko na sarili ko. Baka isipin niya ay may saltik na talaga ako. Kailangan ko na talagang maging seryoso sa buhay ko. Hindi na ako pwedeng maging ganito. Magiging mommy Cordelia na ako at need ko na maging seryosong babae. Kaunti lang ang kinain mo? Tanong sa akin ni Asukal di Papa. Busog na ako, sagot ko sa kanya. Sigurado ka? Oo, tipid na sagot ko sa kanya. Galit ka ba? Hindi, mabilis na sagot ko. Bakit ganyan ka magsalita? Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. Gusto ko na kasing maging seryoso, sagot ko sa kanya. Bigla na lang siyang tumawa. Anong nakakatawa? Tanong ko sa kanya. Sorry pero hindi bagay sa'yo, sagot niya sa akin. Hindi ba talaga bagay sa akin? Nakanguso na tanong ko sa kanya. Mas gusto ko na maging totoo ka, mas gusto kita kapag si Cordelia makulit ka. Kahit na lagi kang stress. Tanong ko sa kanya, kahit lagi akong stress. Sagot naman niya sa akin, tama na, kanina mo pa ako pinapakilig. Sabi ko sa kanya, uy, kinikilig ko pala sa akin, pangasa niya sa akin. Ah, sakto lang. Pwede na, sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Mahirap na, dahil sa mata makikita ang tunay na damdamin.